kahistoryador, maraming magtatanong sa inyo na Hezbollah naman ang kalaban ng Israel. Subalit, bakit buong Lebanon ang kanilang ginagantihan ng pambobomba? Knowing naman na ang Hezbollah ay nakikita ng Israel bilang teroristang grupo. Kahit pa nga masasabi natin na partikular na Hezbollah ang kalaban talaga ng Israel, hindi rin kasi maipagkakaila na malaki ang impluwensya ng nasabing grupo sa buong Lebanon. Dahil ito ang nagmamay-ari ng mga armas ng bansa na ginagamit nga sa pag-atake sa Israel. Noong una naman ay hindi talaga ito pinapansin ng Israel. Hanggang sa napuno na ang Israel matapos ang mga serye ng pagbomba sa kanilang mga sibilyang tahanan. Dahil sa patuloy na panganib, natatakot na ang mga inosenteng sibilyan sa Lebanon na nagdurusa dahil sa kagagawan ng Hezbollah. Ngayon, sila ay takot na takot at nag-iingat sa kanilang mga galaw. Hindi kasi sila sigurado kung kailan at saan maaring umatake muli ang Israel. Ito ang katotohanan ng digmaan. Ang mga kawawang sibilyan ang magdurusa sa digmaan na hindi nila ginusto. Nabanggit ko kanina ang patungkol sa pag-atake sa mga walkie-talkie at pager ng Hezbollah kabilang ang pagpapasabog ng Israel sa mga supermarket at kalye sa Lebanon sa loob ng 2 araw. Umabot na ito sa Beirut hanggang sa katimugang bahagi ng Lebanon. Hindi bababa sa 12 katao ang nasawi, habang higit sa 2,700 ang nasugatan dahil sa mga pagsabog ng mga pager ng Hezbollah. Isang araw pagkatapos nito, naganap ang katulad na pag-atake sa mga walkie-talkie na kumitil sa 25 katao at ikinasugat ng daang-daang iba pa. Bagamat hindi tahasang inako ng Israel ang responsibilidad, sinisisi ng Hezbollah ang kanilang kalaban. Ayon sa 2 opisyal ng US, ang Israel ang nasa likod ng mga pag-atake. Mula Russia hanggang Jordan, nagbigay ng babala ang mga bansa tungkol sa mapanganib na sitwasyong ito matapos ang ilang buwan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Tinawag ni Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah, ang mga pag-atake bilang isang pagkilos ng digmaan laban sa Lebanon habang nagpalipad ang Israel ng mga fighter jet sa Beirut na nagdulot ng sonic boom sa kabisera habang nagpalitan ng putok ang IDF at Hezbollah sa hangganan. Habang tumataas ang tensyon, nanawagan ang mga bansa kabilang ang Estados Unidos at ang EU para sa isang tigil putukan. Ngunit sa kabila ng mga panawagan, tila wala pang interes ang Israel at Hezbollah na makipag-ayos. Ang Israel sa kabilang banda ay may bagong layunin. Ito ay tulungan ang mga residente na bumalik sa kanilang mga tahanan sa hilagang Lebanon na nagpapahiwatig na ang digmaan ay maaring magpatuloy. Nagbabala ang Ministry of Defense na ang aksyong militar lamang ang paraan upang magtagumpay ang layuning ito. Aksyon ng Israel na nagtatarget sa mga pager ng Hezbollah ay nagdulot ng malaking pinsala sa kakayahan ng grupo na makipag-usap at kumilos. Kung wala kasi ang mga pager at walkie-talkie ay hindi gagana ang komunikasyon ng nasabing grupo. Ito ay maaari ring magdulot ng kaguluhan sa kanilang mga hanay at nagpahina ng kanilang kakayahang mag-coordinate ng mga operasyon. Maliban sa pisikal na pinsala,
Ang pag-atake ay nagpapakita ng malaking paglabag sa seguridad ng Hezbollah. Isipin mo mga kahistoryador, para silang nakikipagdigmaan na hindi gumagamit ng mga komunikasyon kung paano makakaiwas sa mga pag-atake mula sa Israel. Ang pag-atake ay isang malaking setback para sa Hezbollah. Sa madaling salita, ang pag-atake ng Israel ay isang malaking tagumpay na nagpapahina sa Hezbollah at nagpapakita ng kakayahan ng Israel na magsagawa ng mga operasyon na nagdudulot ng malaking pinsala sa kanilang kalaban. Mga kahistoryador, sa isang ulat ng BBC, isang airstrike ng Israel sa Beirut ang nagresulta sa pagkasawi ng dalawa sa nangungunang commander ng Hezbollah. Ang pag-atake na naganap sa isang mataong lugar ay nagdulot ng takot at pag-aalala na maaaring magdulot ng malawakang digmaan sa rehiyon. Naniniwala ang Lebanon na sinasadya ng Israel na hadlangan ang pag-abot ng tigil putukan sa Gaza at patuloy na nagpapalala ng sitwasyon. Samantala, sinabi ng Israel na hindi nila hahayaan ang Hezbollah na magpatuloy sa mga pag-atake at handa silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang Estados Unidos at United Kingdom ay nagbabala sa kanilang mga mamamayan na huwag maglakbay sa Lebanon dahil sa patuloy na panganib ng digmaan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Estados Unidos sa Israel upang maiwasan ang paglala ng labanan. Kung babalikan ang nakaraan, ito pa lang si Ibrahim Aqil, ang leader nga na napatay ng Israel, ay matagal nang hinahanap ng Amerika na may $7 milyong na patong sa ulo dahil sa kanyang kaugnayan sa mga pambobomba sa embahada ng US at kwartel ng Marine Corporations noong 1983. Ang Israel ay nag-aangkin na si Aqil at iba pang mga pinuno ng Hezbollah ay nagpaplano ng mga pag-atake sa Israel at handang gamitin ang mga sibilyan bilang mga shield. Ang mga pambobomba noong 1983 kung saan halos 300 tao ang nasawi ay isa sa mga pinakamalalang nagawa ng grupo laban sa Estados Unidos. Ang pagkamatay ni Aqil ay isang malaking pagkawala para sa mga Hezbollah at isang posibleng pag-igting sa sitwasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Sinabi ng Defense Forces ng Israel na tinamaan nila ang higit sa 100 Hezbollah missile launcher. Gayon din ang isang ammunitions depot noong Huwebes at Biyernes bilang karagdagan sa mga target sa Beirut. Ang mga larawang inilathala sa social media at ng state media ng Lebanon ay nagpakita ng mga usok sa mga kapitbahayan sa southern Beirut. Sa kabilang banda, nagpasabog ng mga missile ang Hezbollah sa Israel noong Biyernes, subalit walang naiulat na pinsala. Nagbabala ang Ministry of Foreign Affairs ng Lebanon na si Abdallah Bouhabib na ang hayagang pag-atake sa soberanya at seguridad ng Lebanon ay isang mapanganib na president na maaring magpahiwatig ng isang mas malawak na paparating na digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Mga kahistoryador, ang Israel at Hezbollah ay parehong nagbanta na magpapatuloy ang kanilang mga pag-atake sa cross-border. Sa kabila ng mga internasyonal na apela para sa kanila na umatras mula sa all-out war. Mula sa all-out war.
Sinabi ng militar ng Israel na humigit kumulang 150 rockets, missiles at iba pang projectiles ang pinaputok sa teritoryo nitong magdamag noong Sabado at maaga noong Linggo. Karamihan ay mula sa loob ng Lebanon. Noong